Kasi kapag bumase lang tayo sa pansamantalang mundo na to, talagang ang dami, mainggit ka sa social media, sa gera actually, may mga nagbabantang gera and so on. So, you're not gonna have peace. But if you know that you're gonna have eternal life, hindi ka naman yung tipong, okay, wala na akong gagawin, and so on. Okay, but knowing that God is there with us, then definitely, okay, if we know Christ, then everything is taken care of. Ayan, so ito yung tanong ko actually. Ewan ko lang kung tanong nyo rin to. Kasi ako, curious mind lang din naman ako. Siyempre, Christian ako and tinatanong ko, Lord, bakit may impyerno kung hindi kita susundin, di ba? Parang, naisip nyo ba yun? Kung mahal tayo ng Lord, bakit gumawa siya ng impyerno? Tapos kapag hindi ka sumunod sa Kanya, mapupunta ka sa impyerno. Parang napaka-busy kong tao, ganyan. Wala na akong panahon para sa mga bagay na Lord Jesus, ganyan. Wala akong panahon para sa mga ganyang bagay, di ba? Tapos parang unfair lang, di ba? Parang, ano ba? Parang sadista ba ang Lord? Parang gano'n na. Kapag hindi ako sumunod, kapag gumawa ako ng masama, mapupunta ako sa impyerno. So, yun yung mga tanong ko sa isip. Ako natanong nyo na, pero ang dami kasi tumatakbo sa isip ko. Kapag hindi ko nabigyan ng sagot yung mga ganun, babalik kasi siya. Pero anyway, may mga sagot naman akong kahit paano nakuha. Okay? So, eto yan. Una, sabi kasi sa Bible, kailangan natin maintindihan yung una, mahal tayo ng Lord. Alam naman natin yun, si John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." I believe, karamihan sa atin alam yan. Okay? So, mahal tayo ng Diyos. Okay? Yun yung number one, totoo yun. Kaya niya binigay si Jesus para iligtas tayo. Ngayon, ang impyerno actually, hindi niya ginawa para sa atin. Ginawa niya yung impyerno para sa mga anghel or angel nagrebelde. Actually, it's created for the fallen angels. Okay, kaya kapag sinabing hulog ka ng langit, wag kang papayag sinabi, uy, hulog ka ng langit, wag kang papayag kasi yung mga inuhulog ng langit, mga ano yan, fallen angels. Sa impyerno na mapunta yan. So, not kidding aside, again, hell is created for the fallen angels. Okay? Hindi sa mga tao. At pangalawa, okay, number one, mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, yung si Lord, just siya. Makatuwiran si Lord. Okay? Makatarungan. Yan. Okay? So, sabi nga sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So, ang kasalanan kasi, may kaparusahan. Okay? Meron dapat. Kasi, ganun ang justice Dapat napaparusahan ang may kasalanan. At ganun din si Lord. Meron siyang justice system. So, ang pinakaparusa natin, actually, kapag gumawa tayo ng kasalanan, is yung pagkakahiwalay natin sa Lord. And that is, tawag dito, yung hell. Again, yun yung nature ng Lord. Hindi natin masasabing God si God kung hindi siya just. O hindi natin mapaghihiwalay yun. Yes, mahal ka ng Lord, pero matuwid din naman ng Lord. Kailangan merong balance sa part na yun. Kasi yun yung moral standard. Okay? Si Lord ang moral standard. Merong mabuti, merong sama. Again, I just wanna go back na mahal tayo ng Lord. Okay? Binigyan tayo ng Lord ng pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus. Okay? Not by works. We believe in Jesus. Then, yung relationship, it will be restored. Ang tanong ko ngayon, bakit kailangan natin sundin si Jesus? Diba? Parang ganun. Diba? Parang, ewan ko, kung natural na tanong sa inyo. Pero that's one of my question. Bakit kailangan? So, maraming tao naghahangad ng tagumpay. Siyempre, busy tayo masyado, promotion. At, yun, yung pangarap natin, gusto nating abutin. Sasama pa ba natin yung susundin ko si Jesus, magpa-follow ako kay Jesus, and so on and so forth. Diba? Parang, ang hirap. Parang additional na task ba? Parang ang busy ko. Parang ganun. So, wala namang masama doon, okay? For sure. Walang pasama na abutin natin yung pangarap natin, promotion, yung success sa ating buhay. But, ang tunay na happiness ay yung tipong talagang matagpuan mo yung relationship mo kay Jesus. Sabi nga sa Matthew 16:26, "What good will it be for someone to gain the whole world but forfeit their soul?" So, ang kayamanan sa mundo, yung tagumpay sa mundo, pansamantala lang actually. Kasi syempre, we all gonna die. Kailangan nating harapin yung katotohanan na yan. Okay? Pero ang maganda dyan, kahit brief moment lang yung buhay natin dito sa mundo, merong walang hanggang buhay, kasama natin si Lord.
Okay, at pangalawa, okay, kapag sumunod tayo kay Jesus, magkakaroon tayo ng peace na hindi kayang ibigay ng mundo na to. Sabi nga sa John 14:27, "Peace I leave with you, peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." So sa kabila ng pagsubok at abalang buhay, ang kapayapaan ni Jesus ang magbibigay sa atin ng lakas na at kapanatagan. Then number 3, okay, yung eternal security. Sa pagsunod kay Jesus, nagkakaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sabi niya sa John 28, "I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand." So ang katiyakan ng kaligtasan ay isang napakahalagang aspeto sa ating pananampalataya. So iyon yung mga bagay-bagay. So somehow naman, okay, nasagot naman yung tanong ko kung bakit kailangan ko pa sundin si Lord, bakit wala akong inner peace. And kasi ang dami ko talaga mga tanong sa utak. So those are the answers that I got. And true enough, I guess, those are really good answers. And kasi kapag bumase lang tayo sa pansamantalang mundo na to, talagang ang dami, mainggit ka sa social media, sa gera actually, may mga nagbabantang gera and so on. So you're not gonna have peace. But if you know that you're gonna have eternal life, hindi ka naman yung tipong, okay, wala na akong gagawin, and so on. Okay, but knowing that God is there with us, then definitely, okay, if we know Christ, then everything is taken care of. Kasi si Lord naman, ang gusto niyang gawin sa atin is for us to have a good life, and lahat ng plano, lahat ng mga nangyayari is for good. Okay, then siguro, yun nga, mga steps, 3 steps lang for us to follow Jesus. Una, instead na mag-Facebook tayo, we can allot time for prayer, babasa ng Bible. Again, not taking much of your time, siguro kahit 1 Bible verse per day or maybe couple of minutes to pray. Yung magpasalamat tayo sa Lord sa araw-araw, it's a big thing na talagang makakatulong sa atin para matanggal yung worry. Kasi alam mo yun, ang dami sigurong mga negative, maaaring kulang ka sa ganito, kulang ka sa ganyan, and so on and so forth. But alam mo yun, buhay ka pa rin. Yun lang, ganun kasimple. Yung buhay ka, blessing na yun kaagad kay Lord. If we prioritize yung time kay God, thanking Him for everything, then yung words din niya, definitely, it gives us encouragement. Then, pangalawa, you can seek support if you know a Christian, brothers and sisters, na pwede kang humingi ng suporta, magtanong, then you can seek support. Okay? So, ayun yung maganda ron. Then number 3, trust God's timing. So minsan kasi gusto natin maging in control sa mga bagay-bagay. Parang gusto ko kaagad to, gusto ko kaagad to, gusto ko kaagad to. So takbo siya ng takbo sa utak mo. So, ayan, wag tayo magmadali, okay? Ang Diyos, laging meron tamang timing niya. Ewan ko lang kung nare-realize nyo na, uy, parang ang galing lang Lord sa timing niya. And so on and so forth. So, lagi tayo magtiwala sa timing ng Lord. And gusto kong paalala sa iyo, mahal ka ng Lord. Gusto kang magkaroon ng Lord ng buhay na puno ng pag-asa or hope, peace, saka ng happiness. At hindi talaga madali ang pagsunod kay Jesus, definitely. Pero, okay, nagbibigay ito ng purpose at direction sa buhay natin. Alam mo yun, hindi lang yung, sabi ko nga, itatrabaho ka lang, kakain ka lang, tutulog ka, repetition. Pero magkakaroon ka ng sense of purpose kung bakit ginagawa yung mga certain things. Because you are aligned with the Lord. Ayun. Hopefully, okay, sa dami-dami nangyayari sa buhay natin, magkaroon tayo ng peace.